Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mayroon namang katanungan at huwag natin magitin ang pangalan kasi ang tanong maaaring ito ay nangyari sa kanya or sa ibang tao. So we don't know. So mas mainam na hindi banggitin ang kanyang pangalan, inshallah, pag mga personal question. So ang tanong niya is ganito. Assalamualaikum Ustad, pwede magtanong, ano po ang hatol ng kapatid mo may asawa na babae tapos may sariling pamilya, hindi po maghanap buhay, tapos umaasa lang po sa kapatid ng babae? Ano po, may parusa po ba kapag hindi sila nabigyan kasi ayaw nila maghanap buhay, aasa lang sa kapatid ng asawa niya babae? Kaya magtanong ako kung may parusa kapag hindi sila bigyan ang kapatid niya babae. Please po, sasagutin mo sa akin kung pwede, aasa lang. Okay, medyo magulo yung ano niya, pero ayusin natin ang tanong niya, no? Sa madaling salita, ang tanong niya is ano po ang hatol sa Islam tungkol sa isang lalaking may asawa at sariling pamilya ngunit ayaw maghanap buhay at umaasa lamang sa kanyang kapatid na babae para sa kanilang mga gastusin at pangailangan. Obligado po ba ang kapatid na babae na patuloy na suportahan ang kanyang kapatid na lalaki at ang pamilya nito? Kahit kaya naman itong maghanap buhay, ngunit ayaw lamang magtrabaho. May kasalanan po ba ang kapatid na babae kung tumanggi siyang magbigay ng pera o sustento sa kanyang kapatid dahil nais niyang matutong magsikap at tuparin ang sarili niyang responsibilidad sa kanyang asawa at pamilya? Okay. Yun po yung kabuuan ng kanyang katanungan. So, sagutin natin inshallah. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik kapatid, no? Napakahalagang paghiwalayin dito ang obligadong nafaka at voluntaryong pagtulong sa kamag-anak at ang sariling pananagutan ng isang lalaking may asawa at pamilya. Kaya naman, obligado bang suportahan ng kapatid ng babae ang lalaking may pamilya ngunit ayaw magtrabaho? Okay? So, ang sagot, sa pangkalahatan, hindi obligado ang kapatid na babae na tustusan ang kanyang kapatid na lalaking malusog at may kakayahang maghanap buhay ngunit sadyang ayaw magtrabaho. Ang pangunahing responsibilidad na magbigay ng nafaka sa asawa at mga anak ay nasa asawang lalaki or ama ayon sa kanyang kakayahan. Kung tumulong ang kapatid na babae, well, maaari itong maging sadaka at silatul rahim at malaking kabutihan yun. Ngunit ang voluntaryong tulong ay hindi dapat gawing permanenteng obligasyon sa kanya, lalo na kung nagiging dahilan ito upang lalo lamang umiwas ang lalaki sa kanyang sariling tungkulin. Salam. Una, ang sustento sa asawa ay responsibilidad ng lalaki. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Ang mga lalaki ay mga tagapangasiwa ng mga babae dahil sa mga ipinagkaloob ng Allah sa ilan ng higit sa iba at dahil sila ay gumugugol mula sa kanilang mga kayamanan. At sinabi pa niya sa Surah At-Talaq, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Ang may kakayahan ay gumugol ayon sa kanyang kakayahan, at ang sinumang limitado ang kanyang kabuhayan ay gumugol mula sa ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Sa makatuwid, maaaring maliit o malaki ang nafaka ayon sa kakayahan, ngunit hindi maaaring basta talikuran ng isang lalaki ang kanyang responsibilidad dahil lamang ayaw niyang magsikap. Pangalawa, mabigat ang pagpapabaya sa mga taong nasa kanyang pangangalaga. Sinabi ng Propeta sallam, "Kafa bil mar'i ithman ayudayya may yakut." Rawahu Abu Dawud. Sapat ng kasalanan para sa isang tao na pabayaan niya ang mga taong tungkulin niyang sustintuhan. So napakahalaga nito sa tanong, no? Kung ang lalaki ay talagang walang kakayahan, halimbawa
wala siyang makitang trabaho sa kabila ng seryosong pagsisikap, ibang usapin yun. Dapat siyang tulungan ayon sa kakayahan ng pamilya at komunidad. Ngunit kung kaya niyang magtrabaho ngunit ayaw lamang, hindi nararapat na ipasa niya sa kanyang kapatid na babae ang responsibilidad sa kanyang sariling asawa at mga anak. Pangatlo, ang Islam ay hindi nagtuturo ng katamaran. Mula kay Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sinabi ng Prophet sallam, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajha khairun alahu min ayyas'al an-nasa a'tawhu aw mana'u. Rawahul Bukhari. Na ang isa sa inyo ay kumuha ng lubid, magdala ng isang bigkis na kahoy sa kanyang likod at ipagbili iyon upang sa pamamagitan nito ay ilayo ng Allah ang kanyang mukha sa paghingi ay higit na mabuti para sa kanya, kaya sa humingi siya sa mga tao, bigyan man nila siya o tanggihan. So hindi minamaliit ng Islam ang marangal na trabaho. Mas marangal ang simpleng halal na hanap buhay kaysa kusang pamumuhay sa pag-aasa sa iba habang may kakayahang kumita naman. Pang-apat, obligado ba ang kapatid na babae na magbigay? Hindi otomatiko. May mga detalyadong pagkakaiba ang mga fuqaha tungkol sa nafaka al-qarib. Nafaka al-qarib, ibig sabihin ito yung mga pagbibigay ng sustento sa malalapit sa kanyang puso o sa kanyang pamilya. Sustento sa mahihirap na kamag-anak halimbawa, at nagkakaiba rin ang mga madhab kung aling kamag-anak ang maaring maging obligadong suportahan kapag natugunan ng ilang kondisyon. Ngunit, mahalagang kondisyon sa usaping ito ang tunay na pangailangan at kawalan ng kakayahang kumita. Ang isang lalaking malusog, may kakayahang magtrabaho, may oportunidad na kumita, ngunit sadyang tumatanggi, ay hindi ka pareho ng isang kapatid na may sakit, may kapansanan, matanda o tunay na walang kakayahang kumita. Kaya hindi maaaring sabihin sa kapatid na babae, kapatid mo siya kaya obligado kang sustentuhan niya habang buhay. Okay? Obligado kang sustentuhan siya habang buhay. Hindi ganoon kasimple ang Sharia. Okay? Panglima, may kasalanan ba siya kung hindi siya magbibigay? Kung ang kapatid na lalaki ay may kakayahang maghanap buhay ngunit sadyang ayaw, sa pangkalahatan ay walang kasalanan ng kapatid na babae sa pagtigil sa regular na pagbibigay sa kanya. Lalo na kung ginagawa niya ito upang hindi suportahan ang katamaran at upang hikayatin siyang tuparin ang kanyang responsibilidad. Ngunit may mahalagang pagkakaiba. Huwag gawing biktima ang asawa at mga bata dahil sa pagkukulang ng lalaki. Kung halimbawa ay walang kumakain ng bata, ang mga bata, maaaring piliin ng kapatid na babae na tulungang direkta ang asawa at mga bata. Pagkain, gamot, matrikula o iba pang pangangailangan nang hindi binibigyan ng cash ang lalaking tumatangging magtrabaho. Ito ay maaaring maging mas matalinong sadaka at silatur rahim. Ika-6, may espesyal na gantimpala ang pagtulong sa kamag-anak. Tandaan natin yan. Sinabi ng Prophet sallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqa wa 'ala dhir rahimi itnatan sadaqatun wa silah. Rawahu Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah. Ang sadaka daw sa mahirap ay isang sadaka, isang kawanggawa. Ngunit ang sadaka o kawanggawa sa kamag-anak ay dalawa. Ito'y kawanggawa mismo at pagpapanatili ng ugnayang pagkakamag-anak o silatul rahim. Kaya napakaganda ng pagtulong sa kapatid na tunay na nangangailangan. Ngunit ang pagiging mapagbigay ay hindi nangangahulugang kailangang puduhan ang kusang pag-iwas ng isang tao sa kanyang obligasyon. Okay? Ika-7, ano ang mas makatarungang paraan? Sa ganitong paraan, sa ganitong sitwasyon, mas maayos na pagsamahin ang rahma, ang awa at ang hikma o karunungan. Una ay sabihin ng lalaki ng mahinahon, pagsabihan siya na responsibilidad niyang pagsikapang sustentuhan ng kanyang asawa at mga anak. Ikalawa, tulungan siyang makahanap ng trabaho, hindi lamang bigyan ng pera. Ikatlo, kung pansamantalang walang trabaho sa kabila ng kaniyang pagsisikap, maaaring suportahan siya habang naghahanap. Ika-4, kung sadyang ayaw magtrabaho, maaaring bawasan o hinto ang regular na cash assistance. Ika-5, kung may agarang pangailangan ng kanyang asawa o mga anak, maaaring direktang tulungan sila upang hindi sila magdusa dahil sa kapabayaan ng ama. Isang mahalagang pagkakaiba,
Hindi natin dapat agad tawaging tamad ang isang lalaking walang trabaho. Maaring may taong gustong magtrabaho ngunit walang makitang trabaho o may lehitimong dahilan na hindi nakikita ng iba. Ang hatol ay nag-iiba ayon sa actual na kakayahan, opportunity at kalagayan. Ang tinatalakay natin dito ay ang taong talagang may kakayahang kumita ngunit pinipiling huwag magsikap at ipinapasa ang kanyang obligasyon sa kanyang kapatid. Ninaw? So bilang buod sa mga nasabi natin kapatid, may mga kalagayan at iba't ibang hatol, no? Lalaki na walang kakayahang kumita, so ang hatol dito, narapat tulungan ayon sa kakayahan at sa mga tuntunin ng nafaka. May kakayahan ngunit walang makitang trabaho sa kabila ng pagsisikap, ang hatol dito maaari at napahagandang tulungang pansamantala. May kakayahan at oportunidad ngunit sadyang ayaw magtrabaho, hindi narapat gawing obligasyon sa kapatid na babae ang kanyang gastusin. Tumanggi ang kapatid na babae na punduhan ang kanyang katamaran, hindi siya makasalanan sa simpleng pagtangging iyon. Nagutom o nangangailangan ng asawa at mga anak, mainam na tulungan sila ng direkta kung may kakayahan. Okay? So bilang pangwakas, no, kapatid, so ang kiwama ng lalaki ay hindi lamang titulo o kapangyarihan. Kasama rito ang amana, ang pagsisikap, pangangalaga at nafaka. Hindi makatarungan na ang isang lalaking may kakayahang kumita ay kusang umasa sa kanyang kapatid na babae habang ipinapasa dito ang responsibilidad na pangunahing nakaatang sa kanya. So kasabay nito, no, ang kapatid na babae naman ay dapat umiwas sa pangiinsulto o pagputol ng silaturahim. Maaari niyang sabihin sa pamamagitan ng kanyang kilos na tulungan kitang makatayo, ngunit hindi kita tutulungang manatiling umaasa habang kaya mong magsikap naman. So hopefully ay inshallah ay naging malinaw ang ating mga paliwanag hinggil sa mga katanungan. So Allahu a'lam bisawab. Barakallahu fiik. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.